Habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng abot-tanaw, nagbibigay ng madilim na liwanag sa isang bakanteng bahagi ng dalampasigan, isang batang babae na nagngangalang Reyna ang pasuray-suray na naglakad sa buhangin, basang-basa sa dugo. Kakagaling lang niya sa isang koma, litong-lito at nanghihina. Nang sa wakas ay marating niya ang gilid ng kanyang bayan, isang nakakatakot na tanawin ang sumasalubong sa kanya. Si Ito, isa sa mga mataas na ranggong miyembro ng isang malupit na grupong kilala bilang Six Seas, ay ipinadala upang ubusin ang sinumang nakaligtas, kabilang si Reyna. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, may kung anong nabasag sa kanyang kalooban. Sa halip na sundin ang utos, tinalikuran niya ang mga mamamatay tao at binuhat ang bata, sabay takbo palayo. Ang dalawa ay napadpad sa Jakarta, kung saan kumatok si Ito sa pintuan ng kanyang kasintahang si Shinta. 3 taon na silang hindi nagkita at inakala niyang tuluyan na siyang nawala. Hindi ibinahagi ni Ito ang buong detalye sa kanya, dahil ayaw niya itong madamay sa gulo. Habang ginagamot ni Shinta ang kanyang mga sugat, nakipag-ugnayan siya kay Fatih, isang tao mula sa madilim na nakaraan ni Ito. Nang makita muli ni Fatih si Ito, nabigla siya, hindi lamang dahil sa kanyang mga sugat, kundi dahil pinagtaksilan nito ang triad. Matapos ang maraming taon ng katapatan, mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pagtataksil, at hindi magtatagal ay may maghahanap na sa kanya. Sinabi ni Ito kay Fatih na nais niyang umalis ng bansa kasama si Reyna at magsimulang muli sa malayong lugar, ngunit kakailanganin nila ng pekeng pagkakakilanlan at pera upang magawa iyon. Hiniling niya kay Fatih na manahimik, ngunit agad niyang napagtanto na malamang ay alam na ng iba nilang dating kasamahan. Sinabi ni Fatih na sina Bobby at Wisno na lamang ang natitira. Pagkatapos, nabanggit niya si Aryan, isa pang dating miyembro ng kanilang grupo. Lumalabas na nakamove on na si Aryan at ngayon ay nagpapatakbo na ng isang triad na nightclub sa Macau. Hindi estranghero si Aryan sa karahasan. Nang may ilang lasing na customer na nagmaltrato sa isa sa kanyang mga waiter, mabilis niya itong pinatahimik, walang pangalawang pagkakataon. Noong gabing iyon, tumawag si Chinwo, isa pang mataas na miyembro ng Six Seas, kay Aryan at sinabi ang tungkol sa pagtalikod ni Ito sa triad at sa pagligtas kay Reyna. Nais ni Chinwo na tuluyan ng alisin ni Aryan si Ito. Bilang kapalit, inalok siya ng mas mataas na posisyon sa Six Seas. Pumayag si Aryan. Habang papunta sa Jakarta, hindi maiwasan ni Aryan na balikan sa isip ang mga nakaraang araw, noong sabay pa nilang sinumpaan ni Ito ang katapatan sa triad. Pagdating niya, nakipagkita siya kina Alma at Elena, na parehong tapat kay Chinwo. Ipinaliwanag nila na ang masaker sa dalampasigan ay parusa sa mga taga-baryo dahil sa pagnanakaw at planong pagbenta ng kontrabando ng triad. Inutusan si Aryan na patayin si Reyna, ang tanging natitirang saksi. Kapag nagtagumpay siya, siya na ang mamamahala sa operasyon ng triad sa Jakarta. Samantala, sa Jakarta, sina Ito, Reyna, at ang iba pa ay naghahanda ng maglaho gamit ang mga bagong ID at iba pang kailangan. Biglang nagbitiw ng masamang balita si Bobby, si Johan, isa sa kanilang mga kasama, ay nagtraidor at tinangay ang lahat ng kanilang pera. Hindi lang simpleng butcher si Johan sa araw, sangkot din siya sa ilegal na droga ng triad. Galit na galit, pinuntahan ni Ito si Johan sa isang tindahan upang komprontahin siya. Sinubukan ni Johan na maging tuso at dahan-dahan na kumuha ng baril. Lo yang namanya Johan. Daging... Tapi sekarang Kalau triad punya Six Seas, nodongin pistol-pistolan ke muka gua.
Sa wakas, sumuko si Johan at ibinigay ang pera, ngunit nagbabala siya na papunta na ang kanyang mga tauhan sa lugar ni Fatih upang patayin si Reyna. Bago pa makakilos si ito, dumating ang mga tiwaling pulis na nagtatrabaho rin para sa Triad. Samantala, sa lugar ni Fatih, napansin ni Bobby ang kahina-hinalang galaw at agad niyang sinabihan si Shinta na umalis. Nagsuot siya ng pansamantalang baluti at sumugod papasok sa gusali. Lu lewat tangga. Udah pergi, pergi. Ngapain? Sa loob, napalibutan na sina Fatih at ang iba pa. Isang magulong labanan ang sumiklab. Sa kabila ng lahat, nagawa nilang makipagsabayan at ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang panalo. Dumating ang mas marami pang tauhan ni Johan, at nabaligtad ang sitwasyon. Sa labas, si Aryan ay nakaupo sa kanyang sasakyan, tahimik na pinapanood ang kaguluhan, naghihintay ng tamang sandali para kumilos. Sa presinto ng pulisya, nagkamalay si ito at nakipaglaban upang makatakas mula sa pagkakabihag. Ke lokasi untuk mengamankan situasi. Inagaw niya ang isang patrol car at mabilis na nagtungo sa lugar ni Fatih, alam niyang nakataya ang buhay ni Reyna. Nadismaya si Chinwoo sa kabiguan ni Johan kaya ipinadala niya sina Alma, Elena, at isang grupo ng mga tagapagpatupad ng Triad upang tapusin ang misyon. Si Elena, kasama ang 3 armadong lalaki, ay nakasalubong si Bobby. Kasabay nito, sinubukan ni Wisno na tumakas kasama si Reyna ngunit naharang sila ni Alma. Nang makita ni Fatih ang pagbagsak ni Wisno, nagngit-ngit siya sa galit at sumugod kay Alma kahit malinaw na dehado siya. Sa sandaling tila tatapusin na ni Alma si Fatih, dumating sa wakas si Aryan at nakialam. Pagkatapos, nagalit si Fatih kay Aryan at inakusahan siyang siya ang nagsuplong sa Triad at dahilan ng lahat ng ito. Mukhang napasok sa alanganin si Aryan, ngunit nakiusap siya kay Fatih na sumama na lang sa kanya at magsimulang muli kaysa tuluyan silang kainin ng kaguluhan na kanilang pinasok. Tuluyang nawalan ng kontrol si Fatih nang mapagtanto niyang ipinagkanulo sila ni Aryan, na humantong sa pagkawasak ng kanilang grupo. Pinaputukan niya si Aryan ngunit muntik lang niya itong tamaan. Hindi nag-aksaya ng oras si Fatih, agad niyang dinala si Reyna at sinubukang tumakas, ngunit naroon na ang mga tauhan ng Triad. Sinabihan niya si Reyna na maghanap ng ligtas na lugar at magtago habang siya ang haharap sa mga kalaban. Nang pumasok ang isang tauhan ng Triad upang tingnan kung patay na siya,
biglang lumitaw ang isang misteryosong babae na tinatawag na operator at agad silang pinabagsak. Nang makumpirma niyang wala na si Fatih, tahimik siyang umalis. Ilang sandali lang, dumating si ito at labis siyang nadurog nang makita ang kanyang mga kaibigang wala ng buhay. Si Reyna, na nagtatago sa malapit, ay lumabas nang makita siya, at agad niya itong inilayo sa lugar. Tinawagan niya si Shinta at sinabing kailangan nitong umalis ng Jakarta at lumayo muna sa kanilang tahanan dahil hindi na ito ligtas. Sa bahay ni Shinta, sinabi ni Reyna kay ito ang huling mensahe ni Fatih. Wala siyang pinagsisisihan at umaasa siyang magiging mas matapang si Reyna sa hinaharap. Samantala, sumugod si Elena sa lugar ni Chinwoo, galit na galit dahil sa pag-atake ni Aryan kay Alma. Pinakalma siya ni Chinwoo at kinausap ng pribado si Aryan. Ipinaliwanag niya na ang pagpatay sa kanilang dating grupo, kina Fatih, Bobby, Wisnu, at Johan, ay bahagi ng plano upang tuluyang putulin ang ugnayan ni Aryan sa kanyang nakaraan. Kung nais pa rin niyang mapabilang sa Elite Sixes, kailangan niyang tapusin ang gawain, patayin si ito. Pumayag si Aryan, ngunit may kondisyon, gusto niyang makuha ang kontrol sa operasyon ni Johan sa Jakarta. Sumang-ayon si Chinwoo. Samantala, sa bahay ni Shinta, biglang lumitaw ang operator at inatake si ito. Bago pa niya tuluyang mapatay si ito, sumingit si Reyna at nakiusap na tumigil siya. Hindi natinag ang operator at nanatiling nakatutok ang baril kay ito. Tinanong niya kung bakit hindi sinunod ni ito ang utos na lipulin ang buong baryo kung tunay siyang tapat sa Triad. Inamin ni ito na isa siya sa pinakamapanganib na sandata ng Triad, na gumagawa ng lahat ng maruruming trabaho. Ngunit matapos niyang makita ang mga mata ni Reyna, may nagbago sa kanya, hindi na niya kayang ituloy iyon. Dahil sa sandaling iyon, iniwan niya ang lahat. Nakinig ang operator. Matapos ang ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang baril at umalis nang walang sinasabi. Kinabukasan, nalunod si Aryan sa mga alaala ng nakaraan nila ni ito, kung paano binalaan ni ito si Bobby na huwag masyadong mapalapit sa Triad, at kung paano silang lahat ay tahimik na umalis upang protektahan ang isa't isa. Ngayon, nagpadala si Aryan ng mensahe kay ito, inaanyayahan siyang magkita sa lumang hideout malapit sa pantalan. Kasabay nito, ibinunyag ng operator kay ito na isang bitag ang pagkikitang iyon. Ngunit hindi umatras si ito. Handa na siya. Hiniling niya sa operator na protektahan si Reyna habang haharapin niya ang anumang darating. Habang papunta si Ido sa bodega, ipinadala ni Chinwoo sina Elena, Alma, at mas marami pang tauhan ng Triad upang patayin si Reyna. Sinalakay nila ang bahay ni Shinta, ngunit naghihintay na ang operator. Siap semua. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, binaril ni Aryan ang sniper na nakapwesto upang patayin si ito mula sa malayo. Nang sa wakas ay nagkita sila, sinisi ni Aryan si ito sa lahat, sa mga pagkamatay, sa kaguluhan, sa lahat ng nangyari. Desidido siyang umangat sa ranggo at kunin ang pwesto ni ito. Si ito, kalmado ngunit prangka,
ay tinukoy ang mapanlinlang na laro ni Chinwoo. Ngunit wala nang pakialam si Aryan. Nagbanggaan sila sa isang brutal na laban. Sa huli, nagwagi ito, ngunit sa halip na patayin si Aryan, tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Nabigo, pinaputokan ni Aryan ang likod ni ito, ngunit wala siyang tinamaan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Chinwoo at halatang nadismaya. Nabigo si Aryan. Sa desperasyon, sinubukan niya itong barilin, ngunit wala nang bala ang kanyang baril. Hindi nag-atubili si Chinwoo, iniutos niya sa 6 na tauhan na tapusin si Aryan. Kasabay nito, tiniyak ng operator na ligtas na nakabalik si Reyna kay ito, at pagkatapos ay tahimik na nawala muli. Dinala ni ito si Reyna sa isang barkong paalis na, ngunit sa halip na sumakay kasama niya, nanatili siya. Nagpalitan sila ng isang huling tingin na puno ng tahimik na lungkot. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Habang nakaupo si ito sa kanyang sasakyan, umaandar ang makina, nakita niya si Chinwoo at isang grupo ng mga sundalo ng Triad na humaharang sa kalsada. Isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tinapakan niya ang silinyador at diretso silang sinugod, habang umuulan ng bala sa kanyang windshield, ngunit hindi siya tumigil. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!